Alright mga brothers, welcome dito sa Cephus Clark International Speedway. So meron po sila ngayong motorcycle show. Okay, so pasok tayo dito sa loob para makita natin kung sino yung mga nag-entry na motorsiklo. Syempre pa, kaya tayo nandito dahil nag-entry po ang FKM. So ito mga brothers, ito po is magiging yearly na mangyayari. So, syempre next year we expect na meron na naman sila ulit nitong Cephus Clark International Festival of Speed. So, 3 days ito mga brothers, no? So, sa Sunday nandun ata yung pinaka parang final na event, no? Yung magkakaroon na ng race event dun sa circuit. So, pasok muna tayo dito sa hall nila. Trade Hall 1. So, para makita nyo yung mga nag-entry na motorsiklo. Ayan, so meron ditong FKM. So ito, ikutan natin ito ng mga bilisan na Yamaha, no? So nandito rin ang E3, and then Angel ng Lansangan, at syempre pa Ducati, no? So unahin muna natin yung motorsiklo ng FKM. So alam niyo naman si FKM is merong track ready na motorsiklo mga brothers. Ito yon, the 3GP, isang 300cc. Ang pinaka selling point ng motorsiklo mga brothers is naka single sided swing arm siya, which is mas better sa tracks, especially sa cornering, no, in overall performance. At syempre mas madaling baklasin, no? Naka disc brake yung likod at harap, and then naka radial mounting yung caliper sa unahan. May ABS yan, dual channel yan mga brothers. Suspension natin naka monoshock dito sa likod, and upside down fork naman dito sa harapan. All LED lights ito. Pagkalabas sa kasa, pwede nyo na kagad itong patakbuhin sa truck kasi truck ready siya. So kung mga baguhan kayo sa big bikes o gusto nyo sumubok ng truck sa mga race track, tapos beginners pa lang kayo, try to consider this bike ng FKM. This is the 3GP for the 158,000 lang mga brad. Napakasulit na. Meron ka ng 300cc na track ready. Ang ganda nito mga brad. Nang nasubukan ko ito, may power talaga siya. Siguro lalo na kung ako, hindi pa ako nakakapag-track, siguro ito, gusto ko itong mamaneho as a beginner, no? Yung first time na sasabak pa lang sa mga race track, katulad dito sa Clark International Speedway. Alright? So meron siyang horsepower na 27.9, and then dulo, arangkada niya is 22 Newton meter of torque. 17 liters ang fuel tank capacity niyan. Tsaka mababa lang ito, 785 ang seat height niya mga brothers. So kayang-kaya niya to. Ako 5'4 lang ako, abot na abot ko to. Kung mga 5'3 tingkayad kayo dito, mga 5'3 pataas, mamamanage nyo itong 3GP ng FKM. So friendly user yung seat height niya para sa mga Pinoy riders, okay? Yan, gusto ko yung chassis nito, trellis na parang rust proof yung pagkakapintura, no? Yung rear sets pa lang nito, gandang-ganda na ako. Alright, so lipat tayo. Ito, kanina pa ako tumitingin dito sa motor ng Ducati. Sabi sa akin dito ng organizer mga brothers, ito yung isa sa mga riders natin, no? Yung mga hinete natin, si TJ Alberto. Alam ko yung iba sa inyo kilala na ito. And then 4 times Philippine Superbike champion siya mga brad. Papanoorin ko nga sa YouTube yung mga laban nito. At saka yung motor na ginamit niya, na nag-champion siya ng magkakasunod na taon, consecutive kung tawagin, 21 up to 2024. Ito yun, no? Yung Ducati Panigale niya, grabe. Pati mismo yung gulong, hindi na niya napinalitan. Kung paano napudpud siya, siguro ito na yung huling laban niya, hindi niya na inalis. Talagang ni-restore niya para makita ng mga tao. Ayan o. Pati yung ano niya, upuan niya, grabe. Talagang siguro nilinis na lang to konti. May mga gas pa. Siguro na-slide niya na rin to during ng laban niya. Pati yung gulong sa likod, kalbong-kalbo, no? Ito, may nakalagay dito na specs. Ducati Panigale B4S 2023 ang year model niya. Race bike ito o sa track bike, sports bike ang category syempre. 1103cc. O diba? Tapos max power niya is 150 kilowatts, 224 horsepower, and then yung torque niya is 123.6 Newton meter of torque. Grabe. So kaya niya sumagad mga brad ng 340 kilometers per hour. No, tapos naka 6 speed, fuel injected, naka aluminum yung frame chassis nito, tapos all in sa suspension, Brembo ang mga calipers, tapos Pirelli ang gulong niya mga brad. 'Di ba? Ako pag makikita mo talaga na ang daming battle scars ng motor, no, talagang inano niya sa laban, walang headlight yan, diretso talagang yung winglet, no, carbon fiber brother. Alright, tas meron silang display, ito bago na to.
Ito yung Ducati Superleggera B4. 2021 model naman ito mga brother. No, race bike na rin to. May headlight nga siya, meron siya. Pero track ready to. Mga ganitong itsura, track ready to. Ang tulin nito sigurado. Sigurado hindi naglalayo doon sa takbuhan ng panigali tong motor na to. Tsaka sinakyan ko to, hindi ko to maabot. Siguro parang mga 5'7" makakaabot nito mga brad. Ayan, di ba? So almost same ang specs na mas mababa lang yung CC nito pero 1,000 pa rin, 998. Yan, and then horsepower na 224 yung max power. Yung torque 16 Nm of torque. Top speed niya rin 340 rin 6 speed na naka quick shifter. Parehas din ng panigali. Ayan, carbon fiber frames ang kanyang chassis dito. All-ins ang suspension. Magaang to. Ilang kaya? Hindi nila. Ayun 159 kilo lang ito. Wet weight na yun Grabe kasi nga magaang lang yung chassis niya. Talagang lilipad to. Alright. So next bike, meron sila rito nga in-entry na Ducati Diavel. Ito modern cruiser ito mga brother. No. Power cruiser. I guess nakikita ko to pinakatatakbo nila sa sa track, no. Pero ito modern cruiser to. No, nagkailang cc to. 1158 cc ang displacement niya. 4 cylinder na B4 ang setup. Oh, grabe, 'di ba? Mga top speed 274 kilometers per hour. Yan, tapos may nakalagay ba rito kung ilan yung power niya? Hindi na nilagay. Naka-suspension ito na fully adjustable sa front, and then yung sa likod ganun din. Ang chassis niya is aluminum single-sided swing arm ang nakalagay dito. Naka Ducati 6-speed quick shifter din siya. Grabe. Tapos may entry dito na maliit na bikes. Ito Sinski Cute 80. Gusto mo na mag-pocket bike, pwede Track ready yan mga brad So ayan Pero Ducati talaga ganda ng motor. Tapos etong Sinski Cute 80, pinasok ata ito ng Angel ng lansangan. Meron din sila dito ng Yamaha RD125. Ito yung mga motor ng araw. Nung nagkaroon na ng Cafe Racer, inadapt na ng mga brand yung Cafe Racer. Ganito na, naging ganito na, and then nagkaroon na ng pairings yan dito. Tapos may number, letter 8, number 9, ganun. Ganito yung tsura lang dati. 2-stroke yan mga brother, na dalawa yung piston nya. Parallel twin yan, di ba? Matulin yan, tumitining yan pag tumatakbo Alright, next, meron ditong electric bike E3. So nag-entry sila, ito yung stock, and then ito yung track ready nila na e-bike. Matulin na nakalagay dito, kaya niya mag top speed ng 160 kilometers per hour. No, so wala kasing horsepower tsaka max power, torque tsaka dito sa electric bike. Nakalagay lang dito upgraded to 10,000 watts electronic motorcycle. No, so malakas yung makina pag ganun. Ayan And then nag-entry ang Yamaha dito ng kanilang track bike. Ito yung Yamaha Sniper. Di ba? Pakaganda mga brado. Nakita nyo naman yung gulong, kalbo na, Pirelli na yan. Tapos naka Pro Liner ang kanyang muffler dito. Pangkarera lang yan, ginagamit lang yan pangkarera. Yan mga mapaalam ko dyan sa mga na yan sa mga pyesa na yan no. Tapos caliper niya pinalitan na rin, shifter niya naka RCB Racing na. Racing Boy, yan, RCB Racing Boy ang meaning niyan daw, nagkakamali. Alright, no? So dalawa yan, ito pa yung isa, Puma Racing. Alam ko mostly mga ganitong setup kay Deck, ganito mga moto no, brake levers, naka Brembo, RCVC yung caliper, shifter, dito sa caliper sa likod, no? Ano kaya kadena nito? Sigurado DID na, kasi pag mga pangkarera talaga, yan ang mga ma-expect mo na pyesa Gulong kalbo na Pirelli yan. Diablo sigurado to, kalbo no. Parang ito ginamit din nilinis lang. Di ba? So ayan mga brad, nakapag quick walk around tayo, nagkaroon kayo ng konting idea. Tingnan natin yung specs ng Sniper. Syempre as usual 155cc, di ba? So meron siyang horsepower na 13.2 kilowatts, around siguro 17 horsepower to, 14.4 Nm of torque, fuel injected syempre, 6-speed manual transmission to. Alright, so ito yun, yung mga binago, yung calipers, suspension, yung tire niya pinalitan na rin, Pirelli na, kasi RIC yung stock niya sa street di ba?
So ito 2022 model, kinostomize na siya under bone category, track ready. So mga brothers, kung nagustuhan nyo po yung quick walk around natin dito sa pinaka motorcycle show ng Cifus dito sa Clark International Festival of Speed, mag-comment po kayo ng yes kung naangasan po kayo sa lahat ng motorsiklo na inikutan natin dito ng mabilisan, no? Ayan, sana hopefully next year mas maraming mag-participate na brand, no, mga groups, no, na mag-e-entry ng mga racetrack bike nila, para at least mas masaya and mas maraming ma-invite na mga media and vloggers. Alright? Gonna cook it, shake it, bake it, make it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it, bake it, make it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it.